Good morning mga kagala. Ayan. Wednesday afternoon po dito ngayon sa Canada. Medyo hindi naman po siya madilim. Maganda po yung panahon ngayon. Medyo may araw. 1:30 ang pasok ko. Papunta na po ako dun sa sakayan. Lalakarin lang natin. Ayan po mga kagala. Ang ganda po ng panahon ngayon, may araw. Pero puno pa rin po ng yelo ang kapaligiran. Malamig pa rin. Medyo mahangin. Malamig yung simoy syempre. Dahil nasa maraming yelo tayo mga kagala. Ayan, kung makikita ninyo. Ayan. Medyo kumapal na yung layer ng yelo dito sa mga sidewalk. Pero syempre itong sidewalk same pa rin siya kasi nga may asin, wala siyang ice. Ayan. So may i-share po ako ulit sa inyo regarding dun sa kaklase ko ng permanent makeup, si Sis Criselda Tantay. Ayan, taga Batangas siya. Asawa siya ng kagawad ng bayan sa Batangas. So ang tanong niya po sa akin kagala is, pag nag-aral po ba dito? Ayan, shout out sis. Ayan, balak mo rin ba mag-aral dito? Sige, mag-aral ka rin dito, mag-enroll ka na. So pagka nag-aral po dito sa Canada, ang tanong niya is, may IELTS po ba? So, ano po ba yung meaning ng IELTS? International Language Learning System. Yun. So, depende po yun, sis Criselda, kung may mga ibang school na hindi nagre-require ng IELTS, pero kailangan mong mag-take ng course or ng subject dito na equivalent siya sa IELTS. Ayun, yung Communication 111 or Communication 101. Ang i-advise ko na lang sa mga ayaw ng may IELTS or IELTS is mag-search kayo ng mga school katulad sa Seneca, kung saan ako nag-aaral. Hindi nagre-require ng IELTS. Maraming college dito sa Canada, pero dapat naka-inline yun dun sa kukunin ninyong course at dun sa preparedness ninyo. Kung saang location, kung anong province, dapat i-consider nyo yun. Ayan mga kagala, kung tatanungin nyo naman kung saan naman kinukuha yung IELTS, pwedeng kumuha na kayo sa Pilipinas kapag plan nyo mag-aral dito. Pwede naman din dito na lang kayo mag-aral or manguha, pero yung ano kasi, babayaran nyo rito is nasa dollar rate na siya, hindi na siya sa peso. So doon nga sa kapag dito kayo sa Seneca nag-aral mga kagala, so wala na siyang IELTS, pero meron kayong course na communication. So doon ang pag-aaralan nyo is more on essay, more on thesis. Yan, mga gagawa kayo ng mga ganon, mga ang tawag ito, academic reports, mga ganon. So mga citation, ayan. So yun yung mga ipe-prepare nyo lang sa communication para pagka halimbawang punta kayo dito sa Seneca at napili nyo rin mag-aral dito. So yun lang, yun na yung equivalent ng IELTS. Ayan. So mababait naman yung mga professor dito hanggat maaari. Pero syempre nasa atin pa rin yung urge natin kung paano tayo makakakuha ng mataas na grades. Ayan, so wag tayo magde-depend na dahil mabait lang sila
okay na, ipapasa na tayo. Hindi. Mababait sila in terms sa pagtulong kasi talagang tutulungan ka naman nila. Pero hindi sila sugar coating na kahit na hindi ka kapasa-pasa is ipapasa ka. So, ano ba ang passing grade dito sa Seneca? So, 50% po yung passing grade. Kaya sakay muna tayo dito kagaya. Mga kagala, nakababa na po tayo. Maganda po yung panahon ngayon, di ba? Nakikita nyo po maliwanag yung kalangitan. Pero as usual, malamig po kasi nasa paligid po natin puro yelo. So balik po tayo mga kagala dun sa grade po. Ang passing grade po dito is 50%. Pero hindi nyo po makikita literal na kung 90 ka or 80 kung 70 ka, ganun. Kasi nire-represent ng ano is by letter. Kung pinakamataas, A positive, A, B positive, B, ganun po. So, muntik na rin akong mag-fail sa isang subject ko kasi hindi ako nakapokus dati sa masyado sa pag-aaral kasi akala ko dahil esthetician na ako sa Pilipinas, madali na lang para sa akin, which is very, very wrong. Kailangan mo talagang mag-concentrate sa larangan na kinuha mo or in-enroll mo kasi magre-reflect din sa'yo yun eventually. Ikaw din yung di matutuwa kasi ang makukuha mong grade is hindi rin kaaya-aya kasi nga what you sow is what you reap. So, lesson learned doon sa aking experience na huwag i-underestimate yung mga bagay-bagay. Kailangan, lalo na dito, hindi lang naman ang tanong mo sa sarili mo is, ano ba yung reason bakit ka nag-aral? So, hindi lang naman yun yung ano mo hindi lang yun yung kailangan mong isipin na, okay lang yan na makapasa lang, basta makapasa lang, parang ganun. Hindi ganun. Dapat na ang lesson learned sa akin is kailangan mo talagang seryosohin, kailangan mong mahalin kung ano yung ginagawa mo kasi magre-reflect sa'yo yun at saka pangalawa, yung binabayaran mo rito, international school, hindi po siya kagaya dyan sa Pilipinas na 20 to 25,000 or 50,000 ganun. Dito is kalahating milyon kada SEM. So, kung ilang taon ka pa mag-aaral. So, yun yung ano mo. So, yun, nag-sink in sa akin lahat ng mga bagay-bagay. Sinampal ako ng katotohanan. Ayan mga kagala, maaga pa tayo. Kasi kahapon, inagahan natin ngayon kasi kahapon is na late po tayo kasi gawa ng mabagal po ang bus kapag ka nag-i-snow kasi nga madulas. Ayan. So balik po tayo doon sa isang muntik po nang naging failure dito. Pangalawa, kapag ka hindi ko siya sineryoso, iti-take ko na naman yung course na yun, which is nasa $1,000 po siya mga kagala. Kaya mabuti na lang at nagawan ko pa rin po siya ng paraan kasi yung 25% yung final exam that time. So na-cover up ko po yun. Talagang
talagang sabi ko ayoko nang balikan to kasi mahirap na subject po yun. Tsaka pangalawa, kakain na naman siya ng panibagong pera. So hindi nakalaan yung pera na yun sa ganun. So wala akong inalat na budget para sa mga ganung mga scenario. Kaya nung time na final na, so yun, inayos ko na siya. And so far ngayon namang second sem, mas na-appreciate ko yung pag-aaral dito. Yan mga kagala, punta tayo sa locker ko. Ito, room to ng mga nag-make-up, mga kagala, make-up artist. Mga kagala, punta tayo sa aking locker para kunin yung mga kit ko bago tayo pupunta sa room. Ito yung mga room dito, ganyan din yung, same lang naman, ganyan yung mga room. Ayan, mga kagala. Pero ibang course to. Ayan. Or ibang program. Ayan mga kagala, nakuha na natin ang ating kit para sa waxing course. Ayan. Punta na tayo sa room. Ayan, ito naman, School of Passion naman sila. Ayan naman, dito naman mga kagala, School of Passion. Ayan, yung mga nakikita natin nagpa-passion show. Mga modeling. Ayan, dyan naman nila ginagawa yung mga drama ng mga damit, mga kung ano-ano. Ayan, katulad niyan. Ayan. School of Passion. So makikita nyo din dun sa loob. Ornamental sila na mga ginagamit. Ayan mga kagala. Ito yung mga gawa nila. Nag-exhibit din sila. Ayan. So lahat ng bagay talaga is nilalagyan ng effort, ng science, ng time para titignan mo lang simple pero behind that, ayan, napaka-creative ng mga tao, 'di ba? So, isa lang ibig sabihin yan mga kagala, may kanya-kanya tayong skill. So, kailangan lang natin ma-unfold. Ayan, para makita natin kung ano ba yung para sa atin. Ayan. Hindi lang dahil, ginagawa niya ito, gusto niya ito, gusto ko rin gawin to. Dapat, hindi lang ganun yung mindset natin. Dapat, gagawin ko to kasi ito yung mahal ko, ito yung nasa puso ko, ito yung gusto kong gawin, gusto kong maging ako. Ito yung passion ko. Ayan. So, doon dapat tayo nag-drive. Ayan. So, ito yung isa sa mga classmate ko. Hello! So, ayun si Audrey. Hi, Audrey! So, dito yung room namin ngayon, mga kagala. Bali, wala pang mga tao, kaya dito muna tayo sa labas. So, ayun kagala. Sana may natutunan kayo sa shinare ko ngayon. And, lagi niyong tatandaan, lagi nating tatandaan na kapag mayroon tayong gustong marating sa buhay, is hindi tayo dapat nalilimitahan. Ayan. Hindi rin dapat tayo dinidefine kung matanda na siya, ganito na siya, ganyan. Kasi hindi mo alam kung ano yung pwede mo pang gawin. Yung capable of ka pa sa mga bagay na akala mo hindi na. Kaya pag talagang gusto nyo mag-aral dito, mga kagala, nakalimutan ko kasi yung sanitizer and alcohol ko. So kung gusto nyo talaga mag-aral dito kagala, ayan, kailangan nyo talaga mag-invest ng time and effort. Ayan. So, syempre, ang purpose ko kung bakit ako nag-aral dito is i-enhance
yung aking skill. Ayan, as an esthetician. So, hindi lang siya basta certificate or certification. It's an diploma. Diploma na po talaga siya. And isa pa is, syempre, gusto ko rin tumira dito sa Canada. Ayan, dream na bansa ko kasi to. Dream na country ko kasi tong Canada. And syempre, aside doon, marami rin siyang benefits tulad ng sa anak ko dahil maraming opportunity ang mga bata dito. Ayun. So, ako syempre matanda na ako. Hindi na baga, very short na lang yung time. Limited na lang yung time. Pero, sa anak ko, lalo na sa mga kabataan, sa mga bata, medyo maganda ang benefits. Kaya yun. So, kapag mayroon pa kayong gustong tanungin nyo lang sa abot ng makakaya ko, sasagutin ko kayo. Ayan. Or kung mayroon kayong gustong about sa ibang kaganapan dito, itanong. Ayan, sisikapin kong sagutin kayo ulit. Ayan, sa abot ng aking makakaya. Ayan, bye mga gala!